Mag-pray lang po tayo na sana wag na masyadong tumaas yung baha at sana naman hindi ganun kalakas yung bagong dumating dito sa Pilipinas dahil marami pong mga kababayan natin ang talagang masasalanta. For today's video, so alam naman nating lahat na binaha tayo kahapon ng bagyong Karina. Yung nakaraan, meron din tayong recently bagyo. Inabangan ko naman, pinagandaan ko naman kasi mga kasis meron po kaming mga border sa first floor. And then, around 3 a.m. midnight, lumakas yung ulan. Then, bago ako natulog, chinek ko muna sa bintana kung may flood. So, wala naman, and then nakatulog na ako. Naging kampante kasi ako, mga kasis. So, wala naman. Kinabukasan, tinanong ko yung pinsan ko kung nag-flood sa labas namin, sa may garahe, sa may first floor. So, wala naman, mga kasis. Walang baha that time, yung nakaraang bagyo. Pero kahapon, ng madaling araw, gising ako, around 1 a.m. hanggang 2, hanggang 3 a.m. Sumilip ako sa bintana namin, wala namang pumbaha. Although nakita ko, malakas yung ulan. And then, yung mga borders ko is tulog na. Tulog na sila. And then, yung iba naman po ay panggabi sa work nila. So, nakatulog na ako. Mga 3:20. Bandang alas 4, nagkakagulo na sa labas, sa kalsada, sa street namin. Yung pala, tumaas na yung tubig, mga kasis. So, meron akong borders sa baba. Siyempre, siya yung naging priority ko. Dahil borders ko yan. So, sa mga borders ko, pag nandito kayo sa area ko, alam nyo safe kayo. And then, kung meron mang sakunang mangyari, babantayin ko kayo, alagaan ko kayo. So, around 4, past 4 na, mga 4:10 na ako nakababa. So, nung nakita ko mataas na yung tubig is nasa tuhod na, lagpas tuhod na. So, sabay kaming lumusob ng pinsan ko sa first floor kasi may borders doon. So, yung pagsilip ko sa bintana niya, yung mga gamit niya is basa na. Yung kanya lagayin ng damit is natumba na daw. So, sabi ko, buksan mo na yung pinto mo, yung ibang mong gamit, kukunin ko ilalagay namin sa kusina para maisalba yung ibang gamit. So, ang una ko munang sinalba, yung mga tuyong damit. Buti nila yung ibang damit niya is nakasampay. So, yun na muna naging priority namin. Kinuha, nagtulungan na kami kasi yun naman talaga ang plano kung sakali mag-flood. Kung saan po ako nag-shoot ng video, itong room na to, dito po sila mag-stay sa room. Dito sila matutulog. Then, meron pa kami another room na available. So, doon na muna sila. Kumbaga, it's family, family area na. So, yun na nga mga kasis, naiakat namin yung mga damit niya, ng mga nabasa, ay mga natuyo, yung mga nabasa, iniwan na muna namin. Kasi importante muna yung mga ginagamit niya, yung mga nakasampay. Pero yung kanyang kutsyon, sabi nga yung bandang dulo daw nabasa, so, pinabayaan na muna namin yun. Yung damit, yung ibang sapatos niya, kasi nasa floor lang, nabasa yun. So, inangat lang namin, nilagay niya sa balde, inangat namin lahat para tumulo ba. And then, nung naakit na namin siya dito, okay na siya. Yung mga naiwan na lang dun sa area, mga kutsyon, mga balde, kung mga lahat ng naiwan doon, kami na nag-ayos. Yung kanyang mga internet, yung kanyang modem, ang kanyang mga accessories, kung ano man yung mga gamit na naiwan doon, naiakatan namin dito sa taas. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa borders ko, dito ko na mag-stay muna sa room, is itong room na to is hinanda ko talaga sa'yo sakaling mag-flood. Ready na yan, nilinis ko na yan. So, dito ka na muna magpahinga. And then, dahil nga yung tubig, umabot na siya papunta na siya ng bewang, mga kasis. Oo. So, talagang basa na kami. And then, yung aming store, pumasok na din yung tubig. Mataas na yung tindahan namin, pero pinasok pa rin siya ng tubig. So, parang, ganito na lang, papasok na yung tubig sa kusina namin. Pero syempre, hindi ko muna naging priority yung kusina. Kailangan maisalba ko muna lahat ng gamit ng borders ko bago ko unahin yung sa amin. And hindi rin po ako masyado nakapag-video that time kasi
sayang naman yung manggamit ng borders. So, yun na muna talaga. Nakapag-video man lang ako is nahakot na namin yung gamit. Late na ako nag-video, parang around 6 a.m. na. Taas ng pataas yung tubig. So, dito siya nag-stay sa sala namin, kasama ng mga bulilit ko. So, yun. Kumbaga dito lang naman is tulungan lang naman po. So, sa part ng owner ng paupahan, tutulungan ko kayo hanggang kaya ko. Pero syempre, iba-iba po yung mga ugali ng mga landlady eh. Kasi merong iba, pababayaan ka lang. Sa akin, habang nakatira kayo sa compound ko, alam kong safe kayo, babantayan ko kayo, and then, tutulungan ko kayo. So, yun lang naman din. Kung magkaroon ng problema sa kwarto nyo, paaayos natin yan. Pero, syempre nga, sabi ko nga, is bago nga naman palagyan ng bagong borders o bagong tenant ng aking compound, inaayos na namin yan. Yung unit. Dito siya nag-stay, and then around 2 p.m., around ganun mga 2 p.m., wala ng tubig. So, kami na nung pinsan ko naglinis ng room niya. So, inangat na namin yung kutsyon. Yung foam naman niya is hindi naman totally nabasa. Pero, syempre, nabasa yung ilalim ng bed, yung ilalim ng foam. Syempre, yung tubig i-absorb niya. So, yun na muna namin ang inalis, nilipat namin sa ibang kwarto. And then, yung ibang mga damit niya lang nabasa na sabi ko pabayaan mo na, ako na mismo ang nag-anlaw sa gripo, binanlawan ko para mawala yung mga tubig baha. Binalawan ko yun, tapos nilagay ko sa isang lagayan para i-endorse ko sa kanya na binanlawan ko yung mga damit. And then, kung sakaling makita niya yung kanyang room, malinis na yun mga sis. Kami na ang naglimas, kami na naglinis ng mga wall, yung mga bakat, talagang iniskuba namin, CR, lababo, kwarto niya, nilinis na namin, tinuwad namin yung bed, and then hanggang sa mahigit isang oras, so basa-basa na lang, kumbaga tutuyuin na lang yung floor niya, and then as of now, hindi na siya binaha. So hindi lang naman po kami ang binaha, is halos lahat naman po ng area Makati, o sa ibang Rizal area, so talagang Manila, ayan, so binaha naman. Pero sa amin naman, binaha naman po kami ng ilang oras, pero nawala din po yung baha. Hindi lang katulad sa ibang lugar na until now, baha pa sila. Pero kami dito, wala na pong tubig. Pero kung sakaling magbaha uli, ganun uli ang gagawin ko. Kung sakaling wala siya sa room niya o nasa work siya, at alam ko nang babahain, kami na mismo ang mag-aalis ng mga gamit niya at ililipat namin. Kaya nga ang sabi ko sa aking mga tenant at dun sa mga bagong tenant na darating, hindi po uso dito ang malikot ang kamay, wala pong magnanakaw dito, at wala pong manyakis dito. So, habang nasa area ko po kayo, tutulungan ko po kayo hanggang sa aking makakaya.
So, yun lang mga kasi, sana mawala na yung ating bagyo. Oo, kawawa naman po yung mga nasa ibang lugar. So, yung flood nila is talagang lumagpas na ng first floor. So, kawawa naman po, sana mag-pray lang po tayo na sana wag na masyadong tumaas yung baha at sana naman hindi ganun kalakas yung bagyong dumating dito sa Pilipinas dahil marami pong mga kababayan natin ang talagang masasalanta. So, yun lang po. Maraming salamat po.